Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon para kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa atin pong mga taga-subaybay, mga subscribers at mga kaibigan po natin dito po sa ating programa, ating pag-aralan. Isa pong karangalan po muli na kayo po ay amin pong makasama dito po sa atin pong napakagandang topic, mga minamahal na mga kapatid. And we are now in lesson number 12 and I am so excited to discuss our discussion or our topic this moment. I hope nasa magandang kalagayan po kayo with your family. Kahit pa po ay mainit po ngayon ang temperatura or nagkakaroon po tayo ng climate change, since this is also the prophecy from the Bible, I hope and I believe nasa mabuting kalagayan po kayo. So, join po kayo and you are welcome sa ating pong topic po ngayon. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng salitang lalabas sa aming mga labi ay mula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming mabibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at may apply po nila ang kanilang mga natututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdaraanan namin. Kayo po ang nakakabatid ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala at kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good stewards ng mga blessings na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimulang muli sa isang bagong pag-aaral sa Lesson 12 na may pamagat na 1,000 taon ng kapayapaan. Makatitiyak ka na ito ay darating, isang hindi ka panipaniwalang milenyo na papasok pagkatapos ng pagbalik ni Kristo. Ayaw ng Diablo na malaman mo ang tungkol dito, ang kanyang sentensya sa 1,000 taon na pagkakakulong dahil ipinakikita nito ang kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, si Satanas ay gumawa ng isang huwad na mensahe para sa milenyo para lamang linlangin ka. Ang pag-aaral natin ito ay isang kahanga-hanga, kaakit-akit na pag-aaral dahil ngayon ay malalaman mo na ang kamanghamanghang mga katotohanan ng Biblia tungkol sa nalalapit na 1,000 taon. Para sa unang tanong, anong kaganapan ang magsisimula sa 1,000 taon na ito? Pastor? Okay po, muli ay tayo po ay nasa panibagong topic po mga kapatid, mga kaibigan. Yes, the Bible is very clear and profound in the teaching about 1,000 years. Ito po ay literal years, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay bakasyon sa mga banal. The same time, ito po parusa naman para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Now, what event begins in 1,000 years period? Atin pong basahin mga kapatid dito po sa Revelation 20 verse 4. Dito po ang pinapahayag po. I hope you have your Bible with you while you are joining with us sa ating pong discussion. Ito po sinasabi, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagtotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabubuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So mga kapatid, mga kaibigan, very clear po na ang unang event na mangyayari or as the start of 1,000 years period, ito po ay magkakaroon po tayo ng vacation sa langit, but that day one of the 1,000 years po mga minamahal na mga kapatid
ay yun pong second coming ng atin pong Panginoong Diyos. In other words, when Christ return for the second time around, mga kapatid, as He promised, katulad po natin pong pag-aaral po ng mga nakaraang lesson, this is a day one sa 1,000 years period para po sa mga banal. A resurrection begins sa 1,000 years period at ito po ay magpapahayag po sa atin na tayo po ay naligtas. Kung meron po kayong mga mahal sa buhay na nawalay po sa inyo through death, mga kapatid, when Christ return, okay po, and they will be resurrected, that would be the day one of 1,000 years na ipinangako ng Panginoon para sa mga banal. And alam po natin po, ang atin pong trabaho po doon, tayo daw po ay magja-judge sa mga hindi naligtas or sa mga taong nag-reject sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. So, for the question number 1, mga minamahal na mga kapatid, that would be the answer. 1,000 years, reign of those who are saved will begin when Christ return for the second time. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang tawag sa muling pagkabuhay na ito? Sino ang bubuhayin dito? Ayan. So, ano po ang tawag sa pagkabuhay nito, mga kapatid? So, the answer will be in the same chapter but in verse 5 and 6. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Okay po? Kanina atin pong binasa yung talatang 4. Tayo po magpapatuloy po magbasa sa talatang 5 at talatang 6. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang kasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, ano pong tawag, mga kapatid, para po doon sa unang pagkabuhay? Yun po yung blessed resurrection, mga kapatid. Wow, praise the Lord. Bakit? Kasi po, ang unang pagkabuhay ay para po doon sa mga tapat sa Panginoong Diyos na nakatikim ng kamatayan. However, when they will be resurrected on that blessed hope, ang second coming po ni Christ, now, hindi na po sila, never ever na po sila makakatikim ng kamatayan. And even, yung second death ay wala na pong kapangyarihan po sa kanila. At ano po, mga kapatid, ang sinabi po sa verse 6, pinagpala daw po yung mga tao na nakabilang doon sa unang pagkabuhay. Kasi po, sila po ay magiging pari ni Kristo. Ang ibig sabihin po noon, they will be priest, belong to the priesthood of Christ. Ibig sabihin po, sila po tatawaging saints, sila po tatawaging mga banal, sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. It is called the first resurrection, the saved live all the ages and will be raised from the grave, mga kapatid. So, wag po kayo maniniwala doon sa mga nagsasabi sa inyo, Pastor, kung hindi po ako mabubuhay sa unang pagkabuhay, okay lang. Doon na lang ako sa pangalawang pagkabuhay. The Bible teach us na yung pangalawang pagkabuhay, okay po, after 1,000 years, mamaya maridiscuss din po natin yan, pero pahapyawan ko po ng konti, ay hindi po maganda ang kahinatnan para po doon sa mga mabubuhay sa ikalawang resurrection. So mga kapatid, let us strive with the help of God na tayo po mabilang po doon sa unang pagkabuhay if some way, somehow, tayo po makakatikim ng kamatayan dito sa lupa. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, sinasabi sa Biblia na mayroong dalawang muling pagkabuhay. Kailan ang second resurrection at sino ang ibabangon dito? Pastor? Ito po, mga kapatid, ito po yung sabi, ito po yung akin pong sinabi po kanina. Sino po ang ibabangon sa second resurrection? Okay po. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse 5, ulit aking pumabasahin ng chapter 20 ng Revelation, ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggat hindi natapos ang 1,000 taon. Mga kapatid, again, here is the sequence of the events. Day 1 ng 1,000 years will be the second coming of Christ. Okay? Now, since ang 1,000 years ay meron pong expiration after 1,000 years,
1001, yung unang araw after 1,000 years mga kapatid, meron po muling pagkabuhay na magaganap. Pero ito po yung sa mga hindi naligtas, mga kapatid. Okay? Mabubuhay po sila ulit. Pero the Bible told us na sila po ay hahatulan ng Panginoong Diyos. Sabi nga po dito mga kapatid sa John chapter 5 verse 28 and 29, aking pong babasahin sa inyo, huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig na mapatay ang kanilang tinig. At sila'y babangon, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Now, these two events are separate. Okay po? Separate po ito. Tatawag ang Panginoong Diyos para sa unang pagkabuhay, and that would be His second coming. However, He will also call those who are not saved na mabuhay po after 1,000 years or a millennium. Okay? Bakit po ang Panginoon ay tumatawag? Simple lang mga kapatid, kasi the Bible told us when God called dead person into life, mabubuhay po muli. Bakit po? Because He is the author of life. Both wicked and righteous people, siya po ang may karapatan at may kapangyarihang bumuhay. However, those who are called for the second resurrection, again mga kapatid, hindi po sila magmamana ng buhay na walang hanggan. Verse 29 nga po, sabi dito, patungo sa kaparusahan. In other words, hindi po maganda po ang maidudulot ng second resurrection because they will be resurrected for them to be judged, for the Lord to judge them. Mga kapatid, nakakalungkot po, mga kapatid. So, again, this is now the sequence atin pong pakinggan ang Biblia, mga kapatid. Let's continue. Salamat po, Pastor. Sa ikaapat na tanong, anong iba pang mahahalagang pangyayari ang naganap kapag nagsimula ang 1,000 taon? Pastor? Okay po. Ano pa ang mga momentous event? Yung nga po, yung momentous, ibig sabihin, talagang makakakot yung attention niyo po mga kapatid. Ito po sabi po sa Revelation chapter 1, verse 7. Ano pa yung mga ibang mga momentous na events? Tingnan ninyo, dumarating siya'y nasa mga lapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipid sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ano daw mga kapatid? During 1,000 years, habang nagsisimula pa yung 1,000 years, when Christ returned, day 1 ng 1,000 years, bubuhayin niya po lahat ng mga namatay sa kanya. At lahat ng mga mata ay makakakita, both wicked and righteous. Pero, kung ninyo po naalala mga kapatid, yung ating pong topic sa second coming, when Christ return, yung mga righteous, sasabihin po nila, this is our God whom we are waiting. Blessed is His name. Pero mga kapatid, sa Revelation chapter 6, nabanggit naman po na yung mga masasama na madadatnan ng Panginoong Diyos sa kanyang ikalawang pagpaparito na po ay hindi makakatiis tumingin doon sa napakaluwalhating pagpaparito ng Panginoong Diyos, at sila po ay sasabihin nila sa mga kabundukan, tumpagan nyo kami. Ibig sabihin po, tumpagan, patayin nyo na kami kasi hindi namin kayang makita. So ibig sabihin mga kapatid, dalawang uri ng tao ang madadatnan ng ating Panginoong Diyos. Isang nagpupunyagi at isa pong nababahala, mga kapatid. And take note, kahit po yung mga sumaksak sa kanya, ibig sabihin po yung nagpako po kay Kristo Jesus, and even those Pharisees na naghahamon sa pagiging Diyos po or pagka-Diyos ni Jesus Christ, they will be resurrected, mga kapatid, for Christ to prove them na siya ay Diyos at ang pinako nila ay totoong anak ng Diyos, mga kapatid. Ano pa? Sabi po dito mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, alam niyo po, I love this verse. Bakit po mga kapatid? Kasi po ito pong verse po na ito ang akin pong madalas na ginagamit pag ako po ay nagsisermon po sa mga patay, sa mga funeral service. A week ago, meron po kaming beloved treasurer po sa Salaban Church na namatay. Ito po ang akin pong encouragement sa kanila sa mga talata pong ito mga kapatid. Ito po ang binabanggit, 1 Thessalonians chapter 4,
verse 16 and 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ng Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sabihin po, they will be resurrected first. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa mga lapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Mga kapatid, napakaganda po. Ano po? Na tayo po ay bubuhayin ng Panginoong Diyos if one way or another tayo ay makakatikim ng kamatayan. Totoo po, ang binabanggit po even in the book of Jeremiah, isa-summarize ko na lang po mga kapatid, meron pong great earthquake, meron pong paglindol. And also in the book of Luke, binabanggit po doon na talagang sa sobrang lakas po ng lindol ay anong tawag po dito, magpapalitan ang mga bundok, ang mga kalupaan, talagang maggigiba lahat po ng mga nakakatayong infrastructure na gawa ng tao kasi nga po wala pong pride of men na makakatayo sa araw po na iyon mga kapatid. So, napakaganda po, napaka-glorious, napaka-great, napaka-momentous po na event when the 1,000 years began. And that day one, once again mga kapatid, will be the second coming of Christ. Other momentous events that take place as the 1,000 years begins are the most devastating earthquake and hailstorm in the history strike. Alam niyo po yung hailstorm, kung kayo pinakakaranas ng mga kapatid ng, anong tawag po dito, ng yelo, na umuulan po ng yelo. Hindi po niebe ha, iba yung niebe sa yelo. Yung winter, talagang literal pong yelo, matitigas mga kapatid. And the Bible told us in the book of Revelation mga kapatid talaga na ipinahayag po doon even in the book of Isaiah 24 and Isaiah 2 mga kapatid, mga kaibigan, na ang yelo ay kasing bigat ng isang kabang bigas. 50 kilos. And who would have imagined na sino pa makakasurvive po sa araw na yun mga kapatid? Napaka-distraction ang ating pong masasaksihan. But again, ang mga naligtas ay sila po'y protected under the wings of Christ because they will be saved. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ano ang nangyayari sa mga hindi ligtas, buhay at patay, sa ikalawang pagparito ni Jesus? Pastor? So ito po mga kapatid, ano po no? Akin lang pong uulitin. Okay po? Ano daw po mangyayari sa mga dinaligtas, buhay at patay sa pagpapalito ng Panginoong Diyos? Okay po? Sa Isaiah chapter 11, meron pong specific na pahayag po dito ang propeta Isaiah mga kapatid. Isaiah chapter 11 verse 4. Ganda po ang binabanggit. Ngunit hahatulan niya ang buong katuwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya'y mamakasama. Mga kapatid, very simple. Okay po, let us also read. Ito po may follow-up verses po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Si Pablo po ay meron pong pahayag naman din po sa mga taga-Thessalonica patungkol po sa, anong tawag po dito, sa during 1,000 years mga kapatid. Verse 7, ganito pong binabanggit. Kayo namang mga nagtitiis ay alawin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inahayag na mula sa kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So, ano po mangyayari mga kapatid doon po sa mga hindi naligtas, both buhay and patay mga kapatid? Sila po ay papatayin ng Panginoong Diyos. Yung patay, mananatiling patay. Pero yung mga buhay, katulad po nakit mo binanggit kanina sa Revelation chapter 6, sila po ay mamamatay sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos. Okay? Sila po ay matatabunan ng mga kabundukan, sila po ay matatabunan ng mga bato, sila po ay kakainin ng lupa dahil sa mga earthquakes. I don't know what other else destructions ang ipapadala ng Panginoong Diyos. Meron pang hailstorm. Nasubukan niyo mga kapatid na kayo po mabagsakan ng isang kabang bigas. Napakabigat po nun sa 50 kilos. Ikaw nga, pag matamaan ka nga ng bato or mahulugin ka ng mangga, masakit na eh. How much more ang 50 kilos mga kapatid? So,
try to imagine that day when Christ returned, secured ang mga naligtas, dadalhin ng Panginoong Diyos, magbabakasyon ng 1,000 years sa langit. However, yung mga hindi naligtas mga kapatid na buhay ay papatay ng Panginoong Diyos. And altogether, that second resurrection, yung mga namatay na napatay noon pong second coming, sila po'y bubuhayin po sa second resurrection para po sila po ay hatulan at parusahan po ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, meron pong parallel or there are two occasions during 1,000 years, mga kapatid. One thing is for sure, during 1,000 years, ang mga naligtas, mag-i-enjoy po sila sa langit na bayan. Prize ng kanila pong katapatan sa Panginoong Diyos. However, during this 1,000 years, ang Satanas ay gagapusin dito po sa lupa and ang mga hindi tumanggap sa Panginoong Diyos ay mananatili pong patay at sobrang dilim ng ating pong planeta during those years, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-6 na tanong, maraming naniniwala na ang hindi naligtas ay magkakaroon ng pagkakataong magsisi sa loob ng 1,000 taon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Pastor? Yun nga po mga kapatid, alam niyo po, narinig ko po yung teaching na yan. Magsisisi daw po sila, sabi ko, hindi yan ang turo ng Bible. Bakit? Gito po ang turo ng Bible, mga kapatid. Jeremiah 25 verse 33. Okay po, listen to this, mga kapatid. Very profound and heavy ang teaching po ni Prophet Jeremiah. 25 verse 33, mga kapatid, gito po ang binabanggit. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o lilibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, have you witnessed talagang mga bangkay? Alam niyo po, when stroke Tacloban, nung kami po nag-rescue doon, mga kapatid, talagang nakakalungkot kasi ang mga patay nasa kalsada na lang po. Yung mga nakasurvive, habang yung sasakyan po na amin po mga rescuer ay pinagdampot, nagbibigay po ng ayuda ng mga pagkain po sa kanila, yung mga nakasurvive, imbis na manghingi ng ayuda, ang sinabi po nila, tulungan niyo po kami sir, nalibing po doon si mama at si papa. Yung iba pong mga bangkay nasa kalsada na po kasi hakotin na po ng dump truck. Mga kapatid, napaka awful ng pangyayari po ngayon na akin po nasaksihan. How much more in this day na sa lahat po ng bansa, sa buong lupa, mga kapatid, yung mga patay, nagkalat na po sila, mga kapatid, sila po ipapatayin ng Panginoong Diyos. Ano pa ang paraan para sila po magsisisi, mga kapatid? Wala na. Hindi na po sila makakapagsisisi. Hindi na po sila, anong tawag dito, there will be no more opportunity for them to repent, mga kapatid. Bakit? Sila po'y patay. Okay? It will be impossible for any person to repent during the 1,000 years because they will not be a person. There is no person alive here on earth, mga kapatid. Kaya nga po, ang Satanas, wala siyang madadaya eh. Wala siyang madadaya. Bakit? Patay lahat ng tao eh. Patay lahat ng tao. Magre-resume lang yung kanyang pandaraya when they will be resurrected. And that will be after 1,000 years expiration, mga kapatid, mga kaibigan. So, again, to answer this question, mga kapatid, there is no time for repentance for those wicked na nagre-reject po sa atin pong Panginoong Diyos. Salamat po, Pastor. Sa ika-7 tanong, sinasabi ng Biblia na si Satanas ay igagapo sa kalaliman ng hukay sa loob ng 1,000 taon. Ano ang hukay na ito, Pastor? Ayan, mga kapatid, ano ang hukay na ito? Okay po, at pong basahin po muli yung atin pong unang binasa kanina na chapter. Pero atin pong simulan sa verse 1, mga kapatid. Alam niyo po, kung gusto niyo pong mabasa or gusto niyo pong makita or malaman ang kabuuang kahinatan po ng kaaway, that would be Revelation chapter 20, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos through John the Revelator ay meron po siyang specific na prophecy na
Alam din po ito ng Satanas na mangyayari po ito sa kanya. Kaya nga po sa Revelation chapter 12, alam niyang malapit na ang kanyang panahon, mga kapatid. Kaya nga po ang gagawin niya ay talagang mandadaya na lang siya para madami siyang madamay. Ito po ang pagkasabi, mga kapatid. Pagkatapos ito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Ito pinatawag na bottomless pit. Sinunggaban niya ang dragon. Dragon represents Satan. Ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka sinira at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito'y papalayain siya sa loob ng maikling panahon. Mga kapatid, napakaano po, no? Ang kaaway, which is Satan, mga kapatid, siya po ay gagapusin. Now, according po sa mga ilang scholars, this is not a literal chain, kadena na igagapos siya, mga kapatid. Ang circumstances ay magpapahayag na siya po ay nakulong. Siya po ay ginapos. Kasi po, he doesn't have any power to tempt any other nations or even any other planets na meron pong nilalang ang Diyos po doon. Siya po ay mako-confide dito po sa planet Earth na mabuburyo siya, mga kapatid. Boring na boring siya sa time na yun. 1,000 years, wala siyang madadaya, mga kapatid, mga kaibigan. At again, katulad po natin pang binasa, after 1,000 years, siya po'y papakawalan sapagkat bubuhayin po for the second resurrection yung mga hindi nagtapat sa Panginoong Diyos. Dadayain niya po yun, mga kapatid, atakihin po nila ang New Jerusalem later on, atin po ito papaliwanag. Tapos, yun na po yung huli niya pandaraya. Pero sabi po ng Bible sa chapter 20 ng verse 3, chapter 20 po ng Revelation, sa maikling panahon lang po siya papakawalan. And after that, fire will fell down from heaven at yun na po ang end po ng kaaway. Now again, meron pong ilan po mga words for us to have an information, mga kapatid. The word bottomless pit, according po sa Greek, ito po ay abusos or abyss. Ito po ang ibig sabihin po niya sa Genesis chapter 1 verse 2, meron po siyang kinalaman sa void, okay? Talagang very dark. Okay po, the earth was without form and void. Ibig sabihin po, kung before, lalangin ng Panginoong Diyos ang sanlibutan, na sabi po sa verse 2 ng Genesis chapter 1, the earth was void and without form. The same scenario will happen during this 1,000 years. Ang kaaway ay nakulong po dito sa atin pong sanlibutan, and there is no single life that is existing during those years, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikawalong tanong, ano ang kadena na nagbibigkis kay Satanas? Bakit siya nakatali? Pastor? Okay po, mga kapatid. This is a follow-up question sa kayo pong binanggit po kanina, mga kapatid. Yun pong chain, ito po yung symbolic na naka-bound or nakatali po kay Satanas. Ito po yung chain ng circumstances. Ulitin ko lang po. Chain ng circumstances, it's because he doesn't have any power to tempt any other nation or any that has creatures ng ating pong Panginoong Diyos, because we believe na hindi lang po planet Earth ang nilalang ng Panginoong Diyos. We believe na aside from Earth, He has also creations or creatures from any other planets. Hindi na po yun matutukso ng kaaway, mga kapatid. And there is no single life here on Earth na kanya pong madadaya, mga kapatid. And that is a symbolic change. Siya po ay ikakadena. Okay? Ikakadena. Alam niyo po yung taong nakakadena, hindi na po siya malaya. Ibig sabihin po, nakakulong na siya. So Satan has or will be having that same scenario, mga kapatid. Para siyang nakakulong, at hindi parang nakakulong po talaga siya. At wala po siyang kalayaan na i-practice yung kanyang pagiging Satanas. Okay po, wala po siyang kalayaan, mga kapatid, because he was confined here on earth during those 1,000 years, mga kapatid. Atin lang po i-review, mga kapatid, ano po? Yung atin pong mga events or succession or sequence po na events, mga kapatid. Number 1, a devastating earthquake and hailstorm. Okay po binanggit sa Revelation chapter 16 po, mga kapatid. And also, second coming of Christ with His saints sa Matthew chapter 24.
The saved, dead, raised to life. Okay? Okay, mga kapatid, yan po yung succession ng events po, mga kapatid. Ano po? Second coming of Christ. But prior to that, mga kapatid, ay meron pong earthquake, talagang hailstorm, talagang hindi na po mapalagay ang sanlibutan. Sumasayaw na po ang lupa because the Son of Man, the author of life, the Creator, is here already, mga kapatid. Tapos yung mga namatay ng tapat, righteous, Panginoong Diyos, sila po'y bubuhayin po muli at magmana po ng buhay na walang hanggan. Okay? They will be given immortality, mga kapatid, buhay na walang hanggan. The saved given bodies like Jesus Christ, yun pong tinatawag na glorified body. Same with Christ. Number 6, all the righteous caught up into heavens, into the clouds, mga kapatid, sila po ay doon na po sa langit for 1,000 years. Magiging judge po sila doon. Bakit po sinabi po sa Bible na magiging judge sila? It's simply because they will open the book of life and they will ask many questions. Bakit po? Kasi po, ang tanong po nila, ang tanong po natin someday if tayo po nandun na sa langit, mga kapatid, bakit wala si ganito? Bakit wala si ganyan? Ang taong in-expect ko na nandito, wala dito. Ang taong hindi ko in-expect nandito, nandito. And then the book of life will be open to us, mga kapatid. The book of remembrance will be open to us. Oh, okay, okay, okay. Bakit hindi si ganito nakapunta ng langit? Because he or she has many hidden agendas, many hidden sins na hindi niya po nirepent sa Panginoong Diyos at patuloy siya nag-reject sa pag-ibig po ng Panginoong Diyos. We will be priests there on earth, on heaven, mga kapatid, reigning with Christ for 1,000 years. And then also, the living wicked slain by the breath of the Lord's mouth during second coming, mga kapatid, since hindi po mapalagay at hindi po makita ng mukhaan ng mga ang pagpaparito ng Panginoong Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, sila po'y mamamatay, mga kapatid, and they will choose to die because of that glorious event, mga kapatid. At pagkatapos po nilang mamatay, mga kapatid, wala na po matitirang buhay sa lupang ito at ang mga hindi naligtas, sila po'y remain dead during 1,000 years. Sila po nandito po sa lupa, ang kanila pong mga katawan ay nasa kalsada lang kung saan-saan, mga kapatid, sapagkat sila po ay pinatay ng Panginoong Diyos, sapagkat sila po ay nag-reject sa Panginoong Diyos, at ang kaaway naman po ay nakagapos, mga kapatid, sa 1,000 years na ito, at wala siyang madadaya sapagkat hindi niya kayang buhayin ng patay. Wala siyang madadaya, mga kapatid, mga kaibigan. So those are the sequence ng 1,000 years period, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa mga bagong kaalaman na inyong ibinahagi. Ibinabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-panood. Nais ko pong banggitin po sa inyo ang mga katagang ito. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoong Diyos. Ang 1,000 years na tinuturo ng Biblia ay hindi po para takutin ka na ang mga masama ay manatiling patay. Tandaan niyo po, dalawa po ang pangyayari during 1,000 years, mga kapatid. Simple lang po ang message po noon. We have option to choose. And please choose number 1. Number 1 indicates tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan, magbabakasyon sa langit for 1,000 years, maghahari kasama si Kristo at ang mga banal, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So please, ano po ating passport, mga kapatid, para po makamit po ang 1,000 years vacation sa langit? Simple lang, have the righteousness of Christ in your life. Lagi po natin, mga kapatid, i-embrace ang kanyang pag-ibig. Lagi po natin, mga minamahal na mga kapatid, isuko ang ating pong mga buhay sa kanya. It's because this is our passport for us to have that 1,000 years vacation doon po sa langit na bayan, mga kapatid. Pastor, bakit bakasyon lang? Kung matapos na yung 1,000 years, wala na? Mga kapatid, pag-aaralan po natin yan sa susunod po na episode na dito lamang po sa ating pag-aralan. So, stay tuned po sa ating pong pag-aaral po sa mga susunod po na episode. Okay po, so akin po kayong hinihilingan, mga kapatid, na tayo po ay umuko sa panalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakaganda pong message na Lord, ang evilness sa mundong ito will have its final day. Lord, thank you also for the message about 1,000 years na kami po ay maghaharing kasama si Kristo
sa langit na bayan na kanyang hinanda at pinangako sa amin sa John chapter 14 verse 1 to 3. Help us, Lord, to cling on you every now and then. Help us to surrender our lives to you, Lord, every day. Sapagkat kayo lamang po ang amin pong bridge to life patungo po sa langit na bayan at patungo sa buhay na walang hanggan. Kayo lamang po ang siya magkakaloob sa amin. Kaya sinusuko po namin, Amang Banal, ang mga buhay po namin po sa inyo. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po at share ang videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Ang mga kaibigan at kakilala nyo po ay hindi namin maaabot, pero dahil na-share nyo po ang ating channel at videos, kayo po ang magiging link namin para maparating sa kanila ang gospel ni Christ. Malapit na po ang muling pagbalik ni Jesus. Napakalaki po ng mundo, pero kung tayo po ay magtutulong-tulong, ay maaabot din ni Jesus ang mga taong gusto niyang madagdag sa listahan ng makakarating sa langit na bayan. Kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo rin pong mag-share ng experience niyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo po ay may prayer request, paki-comment nyo po para po maidagdag namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!